Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara Asario Channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda niya kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokareta si Gandara Asario upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito ay ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman po dito sa ganap ng Kim Pao ngayong Chinese New Year. So, hindi po kasi nakaligtas sa mata ng mga fans si Paolo Avellino. Napansin po agad nila si Papi Paolo na magkasama silang dalawa ni Kim Chiu. Pero bago po ang lahat ng iyan, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po'y maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And nais ko rin po palang magpasalamat sa atin po mga taga-subaybay na nakasuporta po at nakaabang sa atin mga daily updates patungkol sa Kim Pao. Narito nga ang ilang mga komento na napili nating basahin ngayong gabing ito. First comment natin ay mula po kay Ma'am Norma Dayag. Sabi niya rito, "Good evening, Gandara. Over happy ang kaligayahan namin sa pag-amin yung dalawa sa relasyon nyo. O, ano mga basher? Ano pa gusto nyo? Sabi nyo ay riding in the popularity of Kimi si Pao. Now, evidence na ay nagpapatunay na no one can put down Kim Pao. Mag-asawa na po sila. Ako rin Gandara, napadasal at nagpapasalamat po ako kay Lord kasi narinig namin na sila ng dalawa. God bless them both. TY, MJ Felipe, panatag na kaming seniors at kahit ano sabihin nyo sa bashers ay hindi kami maniniwala sa inyo. To God be all the glory." Ano kung tinutukoy nyo, Ma'am Norma Dayag, na ginawang pag-amin ng Kim Pao? Is it yung tungkol po sa flowers? Nako, ay talaga naman po, nakakatuwa. Kasi kung inamin ni Paolo and ni Kim Chiu na kay Pao galing yung flowers, pakikita nyo naman yung handwritten doon. Ibig sabihin, from 2024, si Paolo po ang sender ni Paul ng flowers ni Kimi. Napaka-consistent di po ba? And napaka-aga pa nga noong 2025. Super aga na idinaan sa kanya yung flowers. So sweet naman. Sayang lang at hindi po na nabasa yung letter. Pero syempre para sa kanilang dalawa na lang po iyon. Sa amin talent numako naman tayo sa comment ni Ma'am Roseville Reate. Magandarang gabi. Shoutout po sa inyo. True po. Tears of joy. Emotional po sa dami ng kabutihan ng loob ng Kim Pao. I'm happy po na si MJ ang nag-host. Super galing po niya i-handle ang issues ng Kim Pao. And yung nagkaroon ng tension tungkol doon sa isang reporter, grabe din po ang ni MJ doon, pagsalo din. Na-appreciate ko si MJ sa pagsalo po niya na yun. Talagang di siya nauubusan ng mga words para, alam niyo yun, siguro nararamdaman niya na natatense ang Kim Pao. Hindi alam kung anong isasagot kasi syempre, ayaw pa pong i-share sa public yung gustong malaman talaga nitong reporter na to na nagpupumilit na paaminin po ang Kim Pao. Siguro nararamdaman ni MJ na nasasakal sila Kim and Paolo kaya ayun, for the gawa ng paraan ang person. So, na-appreciate ko si MJ doon. Kaya guys, sa mga galit dyan hanggang ngayon kay MJ, ayan, isipin nyo na lang po na ginagawa niya lang po ang trabaho niya. Pero, yan po ay maka-Kim Pao. Sa mintala, ayon naman sa komento ni Ma'am Annalyn Hicap, ako, ayan, matalino na ang sagot ni Paolo na 100%. Gusto nyo kasi, ay matino na ang sagot ni Paolo na 100%. Gusto nyo kasi laging perfect.
ang sagot. Iba ang ugali nga ni Paolo sa ibang artista. Hindi ka siguro totoong Kim Pao fans. Huwag kayong manood kung ayaw nyo sa kanila. Kaso manonood din kayo para maghamit niya sila para i-bash Kim Pao forever. Ayun na nga. Manay bash. Ay panay reklamo, manonood din naman. Ganun talaga. Yun na yung papalipas oras siguro nila. Ibang klase, no? Sa halip na mag happy-happy sa buhay, wala. Nabubuhay po sa negativity. Anong klaseng buhay meron yun? Nakakaloka. But anyway, yes, matino na talaga ang sagot ni Paolo Avellino. And direct to the point. Bilis po na sagot ni Pao, walang pag-aalinlangan. Hindi nagdalawang isip, 100%. Siyempre, di ba, nasa atin na po yun. Paano natin i-interpret? Hindi naman kailangan sakalin ang Kim Pao at si Paolo Avellino. And ang saklap kasi doon yung tono, pagsasalita ng reporter, parang galit, na parang bad trip, ewan ko ba. Basta yung tono iba. Tapos sinabi, ibig sabihin, hindi mo sinagot yung tanong. May pa ganun pa siya. Pero Englishero eh. Basta ganun. Ay naku, nakakaloka. Kaya nga daming bad trip ng mga Kim Pao fans doon. Tapos kinumpare pa si Paolo. Ay, nakakaloka talaga. Kung pakaiisipin mo, may stress lang talaga kayo. Samantala, dumako naman tayo sa latest update po natin ngayong gabing ito. Kong Hei Pa Choi para po sa lahat. And nag-celebrate na nga po ng Chinese New Year sila Kim Chiu and marami nga pong bisita doon. And syempre, isa na po dito si Bestie Darren. Andun po siya to support Kimit. Naki-celebrate po siya ng Kong Hei Pa Choi. Ng Chinese New Year. Iba talaga si best friend. 'Di ba? Kahit hindi Chinese, naka-celebrate. Isa lang ibig sabihin niyan, tunay at genuine. Talaga yung pagmamahal at pagkakaibigan nila. O, 'di ba? Tunay na, genuine pa. Bongga. So, ayun na nga. Pero ang mas nakakabilib, after nga po makipag-celebrate ng Chinese New Year si Darren kina Kimi, diretso naman po siya kay Ate Ann Cortez upang makipag-celebrate naman ng birthday. Ang grabe, no? From Chinese New Year to birthday party, iba ka? Na, napakabait na kaibigan nito si Bestie Darren. One call away lang talaga siya. Sana all. May mga ganito pong klase ng kaibigan. Naku, napakabihira na lang po talaga ng ganyan. Samantala, present naman po si Chinita Princess sa Showtime at kung saan kapansin-pansin nga rin po na yung mga dragon dinala rin po sa opening prod ng Showtime. Ayan sa likod, dinala ni Kimi yung kanyang mga dragon doon. Uy, si Paolo dinala na sa Showtime. Charot! Pero ayun nga, 'di ba? At least 'di ba mapapakinabangan pa po sa sa Showtime. Grabe naman kabait ni Chinita Princess. Naging props pa po sa Showtime. Sayang din naman kasi, 'di ba? Samantala, meron naman pong isang pinaka-inaabangan po ang mga Kim Pao fans at gusto pong malaman. Yon ay kung magkasama po ba sina Kim and Paolo ngayong Chinese New Year. So, kung atin pong pagbabasehan ang mga pictures, videos sa Chinese New Year na ginanap nila Kim Chiu, wala po si Papi Paolo Avellino doon. Wala pong katawan ni Paolo Avellino. Katawan? Wala po si Papi Paolo doon. Ngunit subalit tatapwat ay mukhang hindi naman po tayo bokya. Sapagkat meron po ditong nag-share ng picture na kung saan ay crop na po ito, no? Ayan, makikita nyo dito na parang nag-gym. Parang lang po nag-gym sina Kim and Paolo together this Chinese New Year. So, meaning, magkasama silang dalawa. Sana nga po silang dalawa to. Pero, hindi naman po imposible. Kasi, lagi naman pong nag-workout, lagi naman pong nag-gym yung dalawa. Ang importante ay magkasama pa rin po sila. Yung tungkol naman sa party, nako, hindi natin alam ang mga reasons, etc. Ganyan. And wag na lang po natin sigurong questionin, panghimasukan, wag na lang po sigurong magtampurorot
'Diba? Basta, ayan, ang alam natin ay lagi po silang magkasama pa rin. So, malabo man to, pero marami pong naniniwala na sina Kim and Paolo yan. Kayo po ba ng inyong say patungkol dito? Comment ka lang po dyan sa baba. And hanggang dito lang po muna yung ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita kasi po muli sa mga susunod natin, chika. Marami pong salamat.